Ang palabas ay nagsimula sa magandang babae na si Ayla na isang sikat na idol na may sariling grupo. Nakita natin na sumayaw ito sa stage na kumakanta at sumasayaw ng buong puso habang ang mga manunood ay namangha sa kanyang talento. Marami itong fans sa buong mundo na patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya at binabanggit ang kanyang pangalan. At samantala nakita natin ang dalawang kambal na magkapatid na pinapanood siya. At ang tila kakaiba ay naiintindihan nila kung ano ang nangyayari habang nag-uusap sila sa isa't isa at nalaman natin na sila ay talagang matanda sa kanilang nakaraang buhay na namatay sa isang aksidente at muling isinilang bilang mga bata. At mas nakakagulat sila ay mga anak ni Ayla at naaalala nila ang lahat mula sa nakaraan nilang buhay. Pumasok ang kanilang yaya sa silid at nagulat na gusto nila ang palabas at natuwa ito dahil mapapakalma niya ang mga bata ng madali. Pagkatapos ay nakatanggap ito ng mensahe mula kay Ayla at sinabing uuwi ito pagkatapos ng kanyang concert. At nang ikinwento nito ang kambal tinignan siya ng mga ito na tila parang naiintindihan siya ng dalawa kahit pa sila ay mga sanggol pa lamang. Nakita nito ang kanilang pag-uugali na kakaiba ngunit hindi nito alam ang gagawin. Bumalik si Ayla sa bahay at nakipaglaro sa kanyang mga anak at nang kunin nito ang isa nagsimulang umiyak ang isang bata kaya nauwi ito sa pagkarga niya sa dalawa. Ang kambal ay labis ang tuwa dahil ang kanilang paboritong idol na palagi nilang hinahangaan ay ang kanilang ina. At nang maglaon ng manager ni Ayla ay dumating at nagtanong ito kung maaari niyang isama ang kanyang mga anak sa concert sa susunod na araw. Tumanggi ang manager at sinabing isa siyang sikat na idol at wala dapat makakaalam na isa na siyang ina lalo na't walang nakakaalam kung sino ang ama at tumanggi rin si Ayla na sabihin kung sino ito. Pagkatapos ay naalala nito ang kanyang nakaraan kung paano siya iniwan ng kanyang kasintahan nang malaman nito na siya ay buntis ng kambal. Nagpa siya ito na palakihin ng kambal ng mag-isa at ipinangako sa kanyang sarili na magiging idol ito at mabuting ina. Lumipas ang taon at ang kanyang grupo ay naging pinakasikat sa mundo habang palihim nitong pinalaki ang kanyang mga anak at itinatago ang katotohanan na siya ang ina nila. At isang araw habang sumasayaw at nagsasanay kasama sila dumating ang kanyang manager na may bagong job offer na isang pangunahing bida sa isang pelikula. Masaya niya itong tinanggap ngunit nalaman na ang paggawa ng pelikula ay mapapalayo siya kaya nagpa siya ito na isama ang kanyang mga anak. At sa sumunod na araw sumakay sila lahat sa sasakyan patungo sa lugar habang ang mga bata ay tuwang-tuwa na makasama siya at nagbabala ang kanilang yaya na huwag sabihin sa iba na si Ayla ang kanilang ina at sa halip na siya ang kanilang ina. At sa filming set sinalubong ng direktor si Ayla ngunit nagulat dahil kamukhang kamukha nito ang mga bata at naghinala ito at kinausap ang isa na si Aqua. At dahil humanga sa kumpiyansa at personalidad ng bata, inalok siya ng direktor ng isang maliit na papel sa pelikula. Labis ang tuwa ni Aqua at nagsimulang aralin ang kanyang mga linya. Ang kanyang kapatid na si Ruby ay nakita ito at nakaramdam ng inggit dahil aarte ito kasama ang kanyang ina. At nang maglaon isang batang babae ang lumitaw at kasama din ito sa pelikula ngunit mayabang ang pakikitungo nito sa kanila dahil sikat na siyang bata. At nang magsimula ang pelikula ginampanan nila ang kanilang papel na ikinahanga ng lahat dahil sa kanilang talento. At pagkatapos gumugol ng oras si Ayla kasama ang kanyang mga anak at sinabi na mahal niya ang mga ito at palagi ito nasa tabi nila. Ngunit sa oras na makatulog sila pinagmasdan niya ang mga ito ng may kalungkutan at nalaman natin na lumaki ito sa bahay ampunan at dumanas ng maraming pambubuli at dumaan sa maraming paghihirap bago makamit ang kanyang katanyagan. Nangako ito na magiging mapagmahal na ina at bibigyan ng masayang buhay ang kanyang mga anak. At sa sumunod na araw binigyan siya ng isang linggo na pahinga ng kanyang manager upang gawin ito ang gusto niya gayunpaman nagbabala ang manager na huwag sabihin kahit kanino kung nasaan siya o tawagan ang dati nitong kasintahan. Tiniyak ito ni Ayla sa kanya at nagbiro na hindi siya eroplano na basta na lamang lilipad. Ngunit matapos nitong umalis palihim nitong tinawagan ang kanyang ex at sinabi na malalaki na ang kanilang anak at hiniling puntahan niya ang mga ito. Tumanggi ito at ibinaba ang telepono at sa gabi si Ayla ay pinagmasdan ng kanyang mga anak habang natutulog at nalulungkot ito dahil hindi nila alam kung sino ang ama nila. At sa kaparehong oras nakita natin ang isa sa kanyang mga fans ngunit malinaw na hindi matatag ang pag-iisip nito at nagawa nitong mahanap ang lokasyon ni Ayla. Labis ang galit nito dahil nalaman niyang may mga anak si Ayla at matagal na niya itong itinatago sa publiko sa lahat ng oras. At sa sumunod na umaga nagising si Ayla at nagtungo upang buksan ang pinto at sa kanyang gulat ang kanyang fan ay nakatayo sa lugar dala ang isang bulaklak. At sa oras na makita niya ito bigla siya nitong sinaksak sa tiyan at sumigaw ito sa kanya na isang sinungaling at niloloko nito ang mga tao at pinagtaksila ng mga nagmamahal sa kanya. Humiling ng tawad si Ayla sa kanya at tumingin habang nakangiti at sinabing ginawa niya ito dahil nais niya mapasaya ang kanyang mga fans. At nang tumingin ito sa kanyang mukha sinabi ni Ayla na kilala siya nito dahil palagi itong nagpupunta sa kanyang concert na nakasuot ng pulang sombrero.
Nagpasalamat ito sa kanya dahil palagi itong nakasuporta sa kanya habang ang fan ay nagulat dahil naaalala siya nito at napagtanto nito na nagkamali siya ng paghatol at pinagsisihan ang kanyang ginawa ngunit huli na ang lahat. Nagpanik ito at tumakbo papalayo habang bumagsak si Ayla sa sahig habang tumakbo ang kanyang anak papalapit sa kanya. Tumawag ito ng ambulansya upang iligtas ang kanyang ina habang niyakap siya ni Ayla at humiling ng tawad sa nangyari. Nagising si Ruby at nagsimulang umiyak at sinubukan ni Ayla na aliwin ang dalawa at sinabing sana makita pa niyang lumaki ang mga ito. Hiniling nito sa kanila na sundin ang kanilang mga pangarap at umiiyak ito ng gusto dahil alam niyang iiwan din niya ang mga ito. Ang huling bagay na sinabi nito sa kanila ay mahal na mahal niya ang mga ito at tuluyang nawala ng buhay. Ang kanyang mga anak ay labis ang pagkabigo at umiiyak ng hindi mapigilan at pakiramdam na wala silang magawa habang dumating ang mga pulis. At sa sumunod na araw ang balita ay kumalat kung saan si Ayla na isang sikat na idol ay namatay at ikinagulat ng lahat nang malaman nila na siya ay pinatay ng isa sa kanyang mga fans. Kalaunan ay nakita ng mga pulis ang katawan ng fan dahil kinuha nito ang kanyang sariling buhay dahil sa labis na pagkakasala. At nang maglaon ang kanyang anak ay nanonood ng video na itinala ni Ayla nung isinilang sila at sinabi nito na sila ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang araw ng kanyang libing ay dumating at si Ruby ay labis na saktan at umiiyak ng hindi mapigilan para sa kanyang ina. Si Aqua gayunpaman ay nanatiling tahimik at malinaw na ang kanyang pag-iisip ay nasa ibang lugar. Sumakay ito sa isang sasakyan at sa labas nakita nito ang mga fan ni Ayla na hawak ang bulaklak at umiiyak at nagulat ito na nalaman nila kung saan ang libing dahil ito ay ginanap ng palihim at walang nakakaalam kung saan sila nakatira. Nagsimula itong maghinala na may nagbunyag ng kanilang lokasyon katulad na lang ng malaman ng fan ang hotel nila. Naghinala ito ng pagtataksil ngunit nagtitiwala pa rin ito sa yaya nila at sa manager ng kanyang ina. Pagkatapos ay naalala nito ang kanyang ina na tinawagan nito ang kanyang ex at sinabi ang address upang makita nito ang kanilang mga anak. Naging tiyak sa kanya na ang taong ito at ang kanilang ama ang naglabas ng impormasyon at siya ang nasa likod ng lahat. Sinimulan ni Aqua na pagsamasamahin ng mga bagay at nakumbinsi na ang kanyang ama ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang ina. Nanumpa ito na hahanapin niya kung sino ito at maghihiganti sa kanya. Lumipas ang 10 taon si Aqua ngayon ay isa ng gwapong binata na nagtratrabaho bilang isang aktor. Ngunit hindi pa rin ito nakakalimutan ang kanyang misyon at hinahanap pa rin ito ang kanyang tunay na ama upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Ayla. At sa kabilang banda naalala din ni Ruby ang kanyang nakaraan at sumasayaw kasama ang kanyang ina na napansin agad ang kanyang talento sa murang edad at itinuro sa kanya ang lahat. At balik sa kasalukuyan nagpa siya si Ruby na sundan ng yapak ng kanyang ina at maging isang sikat na idol. Nag-apply ito sa isang patimpalak habang sumayaw ito at kumanta gamit ang kaparehong moves na itinuro ng kanyang ina. Humanga ang mga hurado at napansin ang pagkakahawig nito kay Ayla at nagtanong sila kung kilala niya ito ngunit hindi nito isiniwalat ang katotohanan at sinabi nito na siya ang huwaran ko at gusto niya maging si Ayla. At nang umalis ito si Aqua ay naghihintay sa kanya at sinabi nito na mag-focus ito sa kanyang pag-aaral ngunit tumanggi ito at iginiit na habulin ang kanyang pangarap. Bumalik sila sa bahay ng magkasama ngunit palihim na tinawagan ni Aqua ang hurado sa kompetisyon at nagkukunwari bilang ama ni Ruby. Hiniling nito na tanggalin nila si Ruby at sinabi na sumali ito na walang pahintulot niya. Ang kanilang yaya ay narinig ang tawag at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa at nagmakaawa ito na hayaan ang kapatid niya tuparin ang pangarap nito ngunit tumanggi si Aqua at sinabing ayaw niya itong matulad sa kanilang ina. Umalis ito at ikinulong ang kanyang sarili sa silid at doon patuloy itong nagtrabaho sa kanyang plano at naghanap ng impormasyon tungkol sa mga taong malapit kay Ayla at kumbinsado na isa sa kanila ay ang kanyang ama. At sa sumunod na araw nakatanggap si Ruby ng isang liham mula sa kompetisyon at nalaman na tinanggihan siya. Nakaramdam ito ng pagkadismaya at pagkabigo lalo na't nasiyahan naman ang mga hurado sa kanyang pagsayaw. Sinubukan ng mga kaibigan nito na pasayahin siya at biglang lumitaw ang isang estranghero at binigyan siya ng imbitasyon. At nang bumalik ito sa bahay sinabi nito sa kanila na nakatanggap ito ng alok na sumali sa isang pribadong grupo ng mga idol. Ngunit si Aqua ay ganap na laban sa kanya habang pinunit nito ang papel at iginiit na mga scammer ang mga ito. Hindi naniwala si Ruby sa kanya at labis na galit habang bumalik ito sa kanyang silid at napagtanto ni Aqua na kailangan nitong patunayan ang kanyang punto. At sa gabing yun nagtungo ito sa venue kung saan nagtanghal ang grupo at nakilala nito ang isa sa mga miyembro at nagkunwari bilang isang journalist. At habang nagre-record nagtanong ito kung komportable ba siya sa grupo at inihayag nito na ang manager ng grupo ay minamaltrato sila at kaunti lamang ang pera na binibigay sa kanila at sinasamantala sila. Pinaliwanag nito na marami sa kanila ay nais na umalis ngunit hindi nila magawa dahil pumirma sila sa penalty sa kanilang kontrata. Bumalik si Aqua sa bahay at pinatunog ang recording para kay Ruby at nabigla ito nang marinig ang katotohanan ngunit nakaramdam din ng labis na lungkot.
Nangako ito sa kanyang ina na magiging sikat itong idol na katulad niya habang naantig ang yaya nito sa kanya at nagpa siya na suportahan siya at sinabi nito kay Ruby na tutulong ito na matupad ang kanyang pangarap. At magkasama nagtungo sila sa lumang studio na ginagamit ni Ayla para magsanay at nagsimula nila itong linisin upang magamit ito ni Ruby sa kanyang pagsasanay. Samantala binisita ni Aqua ang direktor na nagtrabaho sa huling pelikula ng kanyang ina bago ito mamatay. Inalok si Aqua ng direktor ng isang role at sinabi na talentado ito simula pa noong bata siya ngunit tumanggi ang binata at sinabing may layunin itong dapat unahin. Kailangan muna nitong mahanap ang kanyang ama at makapaghiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Hindi maintindihan ng direktor ang ibig nitong sabihin at matapos na umalis si Aqua binuksan ng direktor ang kanyang safe at inilabas ang 2 envelope na iniwan ni Ayla. Hiniling nito sa direktor na ibigay ito sa kanyang mga anak kapag 20 taon gulang na sila upang malaman nila ang katotohanan sa kanilang ama. Isang linggo ang lumipas nagsimula ang pasukan at si Ruby ay tuwang-tuwa dahil nakapasok ito sa isang art school. Nagtungo ito kasama si Aqua na hindi gaanong masigasig at nag-enroll lamang ito upang bantayan ang kanyang kapatid. At sa pagtatapos ng araw nagtanong ito kung nakapagkaibigan nito ngunit tumugon ito ng malungkot dahil hindi niya ito ginawa at pinaliwanag nito na bawat isa sa lugar ay sikat na. Ang ilan ay mga aktor na may mga tagasunod at ang iba naman ay mga mang-aawit at mga idol at siya pa lamang ang walang nagagawa. Nang biglang nakita si Aqua ng isang babae at tinawag ang kanyang pangalan at nagulat ito kung bakit siya kilala nito. Pinaalala nito na pareho silang umarte sa isang pelikula noong bata pa sila at siya ay si Jenny habang tuwang-tuwa ito na makita siya ulit at nagtanong kung bakit ito huminto sa pag-arte sa kabila ng kanyang talento. Iniwasan nitong sumagot at naglakad papalayo ngunit sinundan siya nito habang nagtungo ito sa bahay ng direktor. Sinundan siya nito ng palihim at nagulat na makita ulit ito at pinaalala nito ang pelikula na ginawa nila ng magkasama at naalala din ito na pagkatapos ng take umiyak ito at humiling na gawin ulit ang eksena dahil mas mahusay sa kanya si Aqua. Si Jenny ay nahiya at hinamon si Aqua na muling umarte at nais nitong patunayan na mas mahusay na ito ngayon kaysa sa kanya. Sinabi nito na may bago siyang pelikula at inimbitahan nito na sumama sa kanyang pag-arte. Sa una ay tumanggi ito ngunit nang marinig nito ang pangalan ng producer na pagtanto nito na ang tao na ito ay dating malapit sa kanyang ina. Pumayag ito na sumali sa proyekto at balik sa bahay nagsimulang isaulo ni Aqua ang kanyang mga linya habang nakita siya ni Ruby at nagalit at sinabing matagal na nitong sinubukan maging artista ngunit hindi pa rin niya ito magawa. Pinaliwanag ni Aqua na maliit na role lamang ito at hiniling sa kanya na hayaan siya nito mag-focus. Samantala nagtungo ito sa filming studio at doon pinagmasdan nito ang pangunahing aktor sa isang eksena at napagtanto na hindi marunong umarte ang lalaki. Malinong nitong nakuha ang role sa pamamagitan ng koneksyon at nakipag-usap si Aqua kay Jenny at nagtanong kung bakit ito pumayag na umarte kasama ang ganoong tao. Inamin nito na habang lumalaki siya wala itong natatanggap na role kaya tinanggap nito ang pelikula na ito para makabalik sa spotlight. Nakiusap ito kay Aqua na tulungan siyang maging matagumpay ang pelikula habang natuwa ito sa kanyang katapatan at sumang-ayon sa kanya. Ngunit kalaunan nakita nito ang producer na naninigarilyo at palihim na kinuha ang sigarilyo upang gumawa ng isang DNA na pagsusulit at nais nitong malaman kung ito ba ang ama niya. At matapos nito tinupad ni Aqua ang kanyang pangako kay Jenny at ginampanan ang kanyang papel. Gayunpaman sa panahon ng pag-film nagsimula nitong pukawin ang pangunahing aktor at sinabing ang mga linya ay wala sa script at tinuya siya sa set. Napansin ng direktor ang tensyon ngunit hindi nito itinigil ang pagkuha at gumana ang plano ni Aqua dahil nawala ng lalaki ang kanyang sarili at sinuntok siya. Si Jenny ay nagsimula din umarte sa kanyang eksena na may labis at tunay na emosyon at bilang resulta ang eksena ay napakaganda dahil nagmukha itong totoo. Ang lahat ng tao sa set ay humanga sa kanilang talento at binati sila ng may labis na tuwa. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa pagganap ni Aqua at patuloy na nakatitig si Jenny sa kanya at tila nahuhulog ang loob nito sa binata. Ang balita ay mabilis na kumalat at ang lahat ay nagsimulang pag-usapan ang kahanga-hanga na pag-arte ni Jenny. At nang maglaon si Aqua ay nakaupo ng mag-isa nang lumapit ang producer sa kanya at sinabing ang pag-arte nito ay nagpapaalala sa kanya ng dati nitong kakilala na babaeng nagngangalang Ayla. Si Aqua ay naging balisa at natatakot na baka malaman ng lalaki na anak siya ni Ayla. Ngunit tila naghinala si Aqua at pakiramdam nito na may itinatago ang producer. At nang bumalik ito sa bahay nakita nito ang DNA result habang nagtungo ito sa kanyang silid upang buksan ito at natuklasan na hindi nito ama ang producer. Nakaramdam ito ng lungkot dahil ang kanyang plano ay hindi nagtagumpay nang biglang pumasok si Ruby at humiling sa kanya ng pabor. At sa sumunod na araw nagpadala si Aqua ng mensahe kay Jenny at hiniling na makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase. Nasabik si Jenny at iniisip na baka may nararamdaman ito para sa kanya. Nagtungo ito sa lugar ngunit nang dumating ito nagulat itong makita niya si Ruby sa lugar sa halip.
Pinaliwanag ni Ruby na siya ang may gustong makipag-usap at hiniling nito kay Jenny na sumali sa kanyang grupo. Tumanggi si Jenny at sinabing wala itong oras, ngunit kinumbinsi siya ni Ruby at sinabing talentado ito at sikat. Habang lumapit si Aqua at pinuri si Jenny at sinabing napakaganda nito at magtatagumpay ang grupo kung sasali siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jenny at ang kanyang mata ay nagliwanag sa labis na tuwa. Mabilis itong pumayag at sumama sa kanila at pumirma sa kontrata at si Aqua ay gaman ng loob nang malaman nitong ligtas ang kanyang kapatid dahil kasama nito si Jenny. Nang bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa producer at nag-alok sa kanya ng isang role sa bagong palabas. Sinabi ng producer sa kanya na kung tatanggapin niya ito bibigyan siya nito ng mahalagang impormasyon tungkol kay Ayla. Si Aqua ay nagulat at sumang-ayon at sa sumunod na araw nagtungo ito sa video studio at napagtanto na ang palabas ay isang dating reality show at kailangan itong makipagpares sa isa sa mga idol. Nakaramdam ito ng pagkailang ngunit nagpa siya na magpatuloy upang tuparin ng producer ang kanyang pangako. Umarte ito ng masaya at masigasig sa camera at si Jenny na napanood ng palabas ay nagulat at nagselos dahil may nararamdaman ito sa binata at natatakot na baka mahulog ito sa iba. At nang maglaon si Aqua ay ipinaris sa isang babae na mabilis na kipagpalagayan ng loob sa kanya. Inamin nito na gusto siya nito sa unang beses na makita niya ito habang si Aqua ay kinabahan ngunit nagkunwari ito na gusto din niya ang dalaga dahil ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. At nang bumalik ito sa bahay nakita nito si Jenny na naghihintay at malinaw na nagagalit at hindi nito napagtanto na nagseselos ito. At sa sumunod na araw si Aqua ay muling nagtungo sa studio at nakipagkita sa producer at nagtatanong tungkol sa impormasyon nito kay Ayla. Ngunit tumanggi ang producer at sinabing makukuha nito ang lahat pagkatapos ng palabas. Samantala isa pang babae sa palabas na si Shia ay sinubukan na lumapit sa isa sa lalaki upang makapareha nito nang biglang lumapit ang isang babae at ninakaw ito sa kanya. Si Shia ay labis na galit at hinarap siya at sa gitna ng pagtatalo nasaktan nito ang babae. At dahil napagtanto kung ano ang ginawa niya mabilis na humingi ito ng paumanhin na umiiyak ngunit ang malanding babae ay gumanap bilang isang mabait at pinatawad siya at nagkunwaring mabait para makakuha ng simpatsya. Ang kanyang plano ay gumana ng mabuti at mas lalo itong sumikat at nagkaroon ng maraming fans. Samantala ang mga tao sa online ay nagsimulang awayin at insultuhan si Shi at pinapalabas na siya ang kalaban. At sa paaralan narinig ni Shi ang kanyang mga kaklase na nag-uusap ng masama tungkol sa kanya at dahil nasaktan umalis ito ng umiiyak. At sa gabi habang pauwi ng bumuhos ang bagyo habang nagsimulang umulan at nadulas ito sa kalsada. At habang nakaupo sa sahig na alala nito ang lahat ng masasakit na salita na sinabi sa kanya ng mga tao at pakiramdam nito na ayaw sa kanya ng lahat. At dahil dito nagpa siya ito na takasan ng lahat habang naglakad ito sa tulay at ipinikit ang kanyang mata at naghanda na tumalon. Ngunit sa mga oras na yun dumating si Aqua at tumakbo sa kanya bago pa ito may gawin at nagawang iligtas ang kanyang buhay. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sinusubukan siyang aliwin upang mabawasan ang kanyang nararamdaman na sakit. Dinala ni Aqua si Shia sa studio at doon nagulat itong makita na ang natitirang bahagi ng grupo ay naghihintay sa kanya. Mas nagulat ito nang napagtanto niya na nag-aalala ang mga ito sa kanya at dahil napuno ng kasiyahan nagpasalamat ito sa kanila at nagpa siya na umalis sa palabas. Ngunit kinumbinsi siya ni Aqua na manatili at nangako na tutulungan siyang ayusin ang kanyang imahe sa harap ng publiko. At sa sumunod na araw sinimulan nitong pagbutihin ang tiwala nito sa sarili at isinama ito ng grupo sa labas upang magkasundo sila at maunawaan ang bawat isa. Nagtungo sila sa beach at naglaro ng mga games at kumuha ng litrato habang pinagdiwang din nila ang kanyang kaarawan ng magkakasama at binigyan siya ng mga regalo na parang isang masayang pamilya. Nagtagumpay si Aqua na baguhin siya mula sa isang malungkot na nag-iisa tungo sa isang masiyahin at mapagmahal na tao. Ang kanyang kwento ay naging viral habang ang mga litrato at videos ay kumalat online at nagsimula siyang magustuhan ng mga tao. Mas lalo itong nakilala at nagkaroon ng maraming tagasunod at si Shi ay naantig sa ginawa ni Aqua para sa kanya at nagsimulang magkaroon ng pagtingin sa kanya. Nagtanong ito kung anong klase ng babae ang gusto niyang makasama at mabilis na isip ni Aqua si Ayla at nagsimulang ilarawan nito kung gaano ito kaganda at kabuti ang ugali. Napagtanto nito na tinutukoy niya ang yumaong mang-aawit na si Ayla bagamat hindi nito alam na mag-ina sila. At sa gabing yun nagpa siya itong gayahin si Ayla at tumingin ito sa kanyang mga larawan at pinanood ang kanyang mga concert at sinusubukan na gayahin ang kanyang personalidad. At sa sumunod na araw ang grupo ay muling nagtipon para sa paggawa ng film habang si Shia ay nakatayo sa harap ng araw at tumatawa mula sa kanyang puso. Nagulat si Aqua nang makita niya ito habang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil naalala nito ng husto si Ayla. Patuloy niya itong tinitigan at si Shia ay natuwa dahil nakuha nito ang kanyang atensyon at niyaya ito na lumabas kasama niya. Umupo sila sa tabi ng dagat at pinag-usapan si Ayla at sinabi nito na si Ayla ay parang kumakanta mula sa puso na parang mayroon itong labis na minamahal na parang isang anak.
Si Aqua ay nagulat sa kanyang malalim na pag-iisip at tila labis na antig sa kanyang mga salita. At sa gabing yun tumingin ito sa mga lumang litrato at alaala ni Ayla at lubos na nararamdaman ang kanyang pagkawala. At sa sumunod na araw pumasok si Jenny sa paaralan at narinig ang mga estudyante na nag-uusap na baka nililigawan ni Aqua si Shia at nakaramdam ito ng selos dahil may nararamdaman ito sa kanya. Nang biglang dumating si Aqua at sinabi sa kanya na pag-arte lamang ito pagkatapos ay hiniling nito na lumabas sila pagkatapos ng klase at naisip nito na isa itong date at labis na nasabik. Mabilis itong sumunod sa kanya ngunit nagulat ito nang dinala siya nito sa isang field habang naglaro sila ng sport na madalas nilang laruin ng kanyang ina. Nadismaya si Jenny dahil parang kapatid ang tingin nito sa kanya ngunit hindi ito masyadong nag-alala at masaya lamang ito na kasama niya ang binata. Dumating ang araw ng huling episode at ang lahat ay nasa sabik habang nagpa siya si Aqua na sorpresahin ang mga manunood at publiko nitong inamin ang kanyang nararamdaman kay Shia at niyakap ito. Napanood ni Jenny ang episode at kahit pa alam nitong pag-arte lamang ito labis itong nasaktan at umiyak. At sa sumunod na araw si Aqua ay nakipagkita sa producer at pinasalamatan siya nito dahil sa matagumpay na palabas na nakakuha ng maraming bilang ng manunood at nangako na tutupad sa kanyang pangako. Nagkasundo sila na magkita sa susunod na araw para malaman ni Aqua kung sino talaga ang mahal ni Ayla. At nang maglaon nakipag-usap si Shia kay Aqua at nagtanong ito kung ang kanilang relasyon ay magpapatuloy pagkatapos ng palabas. Tapat na sinabi ni Aqua sa kanya na hindi niya ito mahal at pag-arte lamang ito at nag-alok ito magpatuloy silang magpanggap hanggang sa makalimutan ito ng publiko. Nalungkot si Shia dahil gustong-gusto niya ito ngunit nirespeto nito ang kanyang katapatan at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam ang grupo at ang lahat ay nagtungo sa kanilang landas. Natuklasan ni Aqua na ang isa sa mga babae ay isang YouTuber at nang kausapin niya ito inihayag nito ang kanyang pangarap ay maging isang idol ngunit ngayon ay 25 taon gulang na siya at masyado ng matanda. Nakaramdam ng lungkot si Aqua para sa kanya at isinama ito pauwi at hiniling na isali ito sa grupo ng kanyang kapatid. Ngunit sinabi ng kanilang yaya na mahirap ito dahil ang mga idol ay hindi maaaring higit sa 20 na taong gulang. Nagtanong sila sa YouTuber kung bakit hindi nito tinuloy ang kanyang pangarap nang mas maaga habang ibinahagi nito ang kanyang kwento. At noon bata siya nagsanay itong sumayaw at kumanta ngunit isang araw ang kanyang ina ay nagkasakit at itinakbo sa ospital. Kailangan itong huminto sa kanyang pagsasanay at magtrabaho sa araw habang inaalagaan ang kanyang ina sa gabi. At sa oras na gumaling ang kanyang ina masyado na itong matanda para pumasok bilang idol kaya nagsimula ito ng isang YouTube channel sa halip. Ang lahat ay naantig sa kanyang kwento at nagpasya silang mag-subscribe sa kanyang channel. Si Ruby ay naantig at pumayag na sumali ito sa grupo upang matulungan itong makamit ang kanyang pangarap. Ang dalaga ay labis ang tuwa at nagpasalamat sa kanya habang silang tatlo ay nagtungo para mag-shoot ng ad para sa grupo na masaya at puno ng pag-asa. At sa gabing yun si Aqua ay nakipagkita kay Shia at kumuha sila ng litrato ng magkasama upang ilagay online upang isipin ng mga tao na sila ay magkasintahan. Nakita ni Jenny ang larawan at naniwala na ang kanilang relasyon ay totoo habang labis itong nasaktan at umalis mag-isa. At nang bumalik si Aqua nakita nito si Jenny at nagtanong kung ano ang problema. Tumanggi ito na sumagot at sinabi sa kanya na huwag siyang kausapin ito. Naglakad ito papalayo at bumalik sa dalawa at doon nakita nito si Ruby at ang YouTuber na nagtatalo kung sino ang magiging leader ng kanilang grupo. Pinag-usapan nila ito ay sumang-ayon na si Jenny dapat ang leader pagkatapos at tinanong nila ito ngunit tumanggi ito dahil hindi ito naniniwala sa kanyang sarili. Umalis ito at umupo ng mag-isa at nag-iisip ng mabuti habang nakita siya ni Aqua at sinubukan na bigyan siya ng tubig ngunit tumanggi ito sa kanya. Malamig pa rin ang pakikitungo nito sa kanya na nag-iwan sa binata na naguguluhan at nagtanong ito kung bakit siya kumikilos ng ganon. Nagpa siya ito na sabihin ang tungkol sa pag-amin nito sa nararamdaman nito kay Shia ngunit umalis na lamang ito at pumasok sa kanyang silid upang matulog. At sa sumunod na umaga nagising ito sa kanyang telepono at nagulat na tumatawag ang producer. Nakipagkita ito sa kanya at hiniling ng producer sa kanya na ikwento nito ang tungkol sa taong minamahal ni Ayla. Nagsimulang magsalita ang producer at sinabi na noong una niya itong makita malungkot ito at nalulumbay at ayaw na maging idol. Ngunit nang sumali ito sa kumpanya ng pag-arte nakilala nito ang pag-ibig ng kanyang buhay at pinakasalan nito ng palihim. At nang bumalik ito na puno ito ng pag-asa sa buhay at si Aqua ay nagulat sa kanyang sinabi ngunit nagsimulang maniwala na ito ay totoo dahil tugma ang panahon at ito ang panahon na nabuntis siya. Gayunpaman hindi pa rin alam ng producer kung sino ang kanyang asawa nang biglang lumapit ang isang lalaki na kaibigan ng producer na nagtatrabaho bilang isang scriptwriter. Napansin ni Aqua na ang lalaki ay parang kamukha niya at nakaramdam ito ng kakaibang pamilyaridad ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nagsimula itong mag-isip ng bagong plano at nagpasya ito na sumali sa kumpanya ng pag-arte upang subukan na malaman kung sino ang kanyang ama.
Samantala si Ruby at ang kanyang grupo ay nagsimulang magsanay para makamit ang kanilang pangarap at naghanda para sa kanilang unang concert. Ngunit si Jenny ay hindi nasasabi at bilang aktres pakiramdam nito na hindi siya talentado sa pagkanta at pagsayaw hindi katulad ng dalawa. Umupo ito ng mag-isa at nag-iisip at nakita siya ni Aqua habang sinubukan niya itong kausapin at binigyan siya ng kaunting pangpalakas ng loob at sinabing magtatagumpay ito. Sinabi nito na manunood siya sa kanilang concert para mas lalo itong ganahan pagkatapos ay umalis. Si Jenny ay natuwa sa kanyang mga salita at nagpa siya na patunayan sa kanya na karapat-dapat ito sa kanyang tiwala. Bumalik ito sa kanyang grupo at nagsanay ng may panibagong sigla. At sa sumunod na araw nagtungo si Aqua sa kumpanya ng pag-arte at nakasalubong si Shia. Pareho silang sumali sa audition para sa isang drama at nagsanay sa kanilang eksena ng magkasama. Ang direktor ay humanga sa kanilang talento at napili sila para sa palabas at magsisimula sila sa loob ng 2 araw. Ngunit biglang tumanggi ang manunulat ng manga na magpatuloy dahil nais nitong baguhin ang script na ikinagulat ng lahat. Ang direktor at ang producer ay sinubukan na kumbinsihin siya na magpatuloy sa kasalukuyang bersyon ngunit iginiit nito dapat eksaktong tugma sa orihinal na kwento at nagpa siya na baguhin niya ito. Nadismaya si Aqua dahil alam nitong maantala ang paggawa ng pelikula at umalis kasama si Shia habang maghihintay sila sa bagong petsa. At sa kabilang banda si Ruby at ang kanyang team ay patuloy na nagsasanay sa kanilang kanta para sa concert ngunit labis silang napagod at nagpa siya na magpahinga muna. Napansin nila na mas masigla si Jenny kaysa sa kanilang lahat at sinabi nito sa kanila na mula pagkabata tumatakbo ito at nagsasanay dahil isa siyang artista kaya mas malakas ito kaysa sa kanila. Patuloy itong nagsanay sa kanyang sarili dahil alam nitong manunood si Aqua at gustong patunayan ang kanyang sarili. At sa gabi sinubukan nilang matulog dahil ang concert ay kinabukasan ngunit hindi sila makatulog at natatakot sila na baka walang magpunta. Naalala ni Ruby ang kanyang pangarap at kung paano nito pinanggako sa kanyang ina na magiging isa siyang idol at nakatulog ito ng payapa. At sa sumunod na araw nagtungo sila sa festival kung saan sila magtatanghal ngunit nagulat sila na makita ang maraming grupo sa lugar. Kinabahan sila dahil ang lugar ay masikip habang dinala sila ng kanilang manager sa changing room ngunit ito pala ay isang may kaating silid kasama ang marami pang babae. Sinabi nito sa kanila na ang mga baguhang idol at ginagamit ang silid na ito habang ang mga sikat ay nakakakuha ng pribadong stage at silid. Hinimok niya ang mga ito na galingan para sumikat sila habang lahat sila ay sumang-ayon at umupo sila para kumain bago ang kanilang pagtatanghal ngunit si Jenny ay kinabahan na kumain. Nagkunwari itong busog at nagtungo sa banyo kung saan narinig nito ang mga tao na pinag-uusapan siya at sinabing talunan nito dahil hindi kinaya ang pagiging artista. Sinubukan nitong tipunin ang kanyang lakas ng loob at alam nito na ang grupo ay umaasa sa kanya bilang leader at pagkatapos ay nagbihis sila. Napansin ni Ruby na siya ay natatakot at sinubukan na aliwin siya at sinabing normal lamang ito na matakot sa unang pagkakataon nito sa stage. Si Jenny ay natuwa at sinabi sa kanya na hindi ito natatakot sa kanyang sarili at natatakot ito na baka masira niya ang lahat para sa kanila. Tiniyak ni Ruby sa kanya na naniniwala ito sa kanya dahil siya ay talentado at sila ay iisang team at magtatagumpay sila ng magkakasama. Nakaramdam ng tuwa si Jenny at bumalik ang kanyang kumpiyansa at determinadong ibigay ang kanyang makakaya. At sa oras ng kanilang pagtatanghal ang 3 babae ay pumasok sa entablado na puno ng pananabik. Nagsimula silang kumanta at kahit pa ito ang kanilang unang beses at mga baguhan pa lamang gustong-gusto ng mga tao ang kanilang pagtatanghal. Ang lahat ay humanga sa kanilang husay sa pag-awit habang isinigaw ng mga tao ang kanilang mga pangalan. Nang biglang nakalimutan ni Jenny ang koreografiya at kinabahan nito at natatakot na baka masira nito ang palabas. Ngunit nakita nito si Aqua sa karamihan at nagsimula itong sumayaw upang ipaalala sa kanya ang sayaw at labis ang tuwa nito dahil tinupad ni Aqua ang kanyang pangako at dumating upang suportahan siya. Nagpasya ito na mula sa araw na yun pipilitin niyang mapaibig ang binata sa kanya. Nagawa nitong matapos ang pagtatanghal at sa pagtatapos nagpalakpakan ng mga tao at isinisigaw ang pangalan ng kanilang grupo. Ang kanilang kasikatan ay mabilis na kumalat at hindi nagtagal ang lahat ay pinag-uusapan sila. At nang maglaon lahat sila ay nagtipon sa isang restaurant upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Aqua sa kanila na aarte ito sa bagong drama at si Ruby ay tuwang-tuwa at sa tingin nito na ginagawa niya ito para makamit ang kanyang pangarap. At hindi alam na ginagawa niya talaga ito para mahanap ang kanilang ama at makapaghiganti. Samantala ang manunulat at ang manga creator ay nagawang mabago ang script ng magkasama. Pinadala nila ang bagong bersyon sa mga cast at sa sumunod na araw nagsimulang isaulo ni Aqua ang kanyang role habang tinawagan siya ni Shia at nasa sabik na aarte sila ng magkasama. At linggo ang lumipas nagsimula ang paggawa ng pelikula ngunit biglang nakatanggap ang manunulat ng isang tawag na may masamang balita.
Napansin ni Aqua na tila may mali at nagtanong tungkol dito at nalaman nito na isa sa mga artista ay nabali ang binti at kailangan na umatras. Ang manunulat ay labis na bigo dahil wala na silang oras para maghanap ng sikat na kapalit. Nag-alok si Aqua na tumulong at inimungkahi nito si Jenny na gumanap sa role dahil talentado ito at umaarte na mula pa noong bata siya. Pumayag ang manunulat at tinawagan si Jenny na sumali sa cast sa sumunod na araw. Labis ang tuwa nito na makukuha niya ang kanyang malaking break at nagpasalamat kay Aqua. Nakita sila ni Shia na nag-uusap at napagtanto na si Jenny ay may gusto kay Aqua. Nagsimula itong magselos sa loob niya at matapos mag-film ang dalawang babae ay nagtalo tungkol kay Aqua. Parehong gustong makuha ng dalawa ang kanyang puso at nagsimulang magkumpetensya para sa kanyang atensyon. Si Aqua ay naguguluhan sa kanilang pag-uugali at sinubukan na manatiling nakafocus sa kanyang tunay na layunin at palihim itong nangolekta ng mga personal na bagay mula sa crew upang ipasuri ang kanilang DNA. Nakumbinsi ito na isa sa kanila ay ang kanyang ama at isa sa kanyang mga eksena kailangan itong umiyak sa pagkamatay ng isang kaibigan ngunit hindi niya ito magawa. Naramdaman ng direktor na ang kanyang emosyon ay hindi totoo at patuloy na humiling ng retake. At sa panahon ng break binigyan siya ni Jenny ng ilang payo at sinabi nito sa kanya na alalahanin ang masasakit na alaala upang mapuko nito ang totoong emosyon. Sinunod ni Aqua ang kanyang mungkahi at inalala ang mga sandali na nawala ang kanyang ina. At nang muling umikot ang kamera inisip nito si Ayla sa harapan niya at tuluyan itong umiyak. Ang lahat ay humanga sa kakaibang emosyon sa kanyang pagganap dahil ang pakiramdam ng kanyang mga luha ay totoo. Napagtanto ni Aqua na mahusay pala siya sa pag-arte ngunit hindi nito kayang tiisin ang sakit nang makita nitong namatay ang kanyang ina sa kanyang isipan. Bumagsak ito dahil sa matinding emosyon at ang pag-film ay itinigil upang suriin siya ng lahat. At habang walang malay nakita nito ang kanyang ina na nakahiga at sa sahig nakaramdam ito ng labis na pagkakasala dahil hindi niya ito nailigtas. Nagising ito sa takot at nakita si Shia sa kanyang tabi at nag-aalala ito habang binigyan siya ng tubig at sinusubukan na pakalmahin siya. Ngunit ayaw nito na makita siya ni Ruby sa ganoong kalagayan kaya hiniling nito kay Shia na dalhin siya sa ibang lugar. Dinala siya nito sa bahay ng direktor upang makapagpahinga ito at pinagkamalan ng direktor na magkasintahan sila at nagsimulang kausapin siya. Isiniwalat nito na nakrana si Aqua ng trauma sa kanyang pagkabata sa tuwing naaalala nito ang araw na yun. Si Shia ay nabigla at nais na malaman ang higit pa ngunit hindi na nagsalita ang direktor at hiniling lamang nito na manatili kay Aqua hanggang sa makabawi ito. Nanatili ito sa kanyang tabi at napansin kung gaano ito natatakot habang natutulog. Paulit-ulit nitong tinawag si Ayla habang tulog siya habang hinawakan nito ang kanyang kamay upang aliwin ito ngunit sinimulan niyang pagsamasamahin ang mga bagay. Minsan sinabi ni Aqua sa kanya na si Ayla ang pangarap nitong babae at ang kanyang kapatid ay nais din maging idol katulad ni Ayla. Nagsimula itong maghinala na baka ina niya si Ayla at nasaksihan nito ang kanyang pagkamatay. Ang realisasyon na ito ay labis na ikinadurog ng kanyang puso at nagsimula itong umiyak. Nang magising si Aqua niyakap niya ito at nangako na mananatili sa kanyang tabi. At sa sumunod na araw bumalik sila sa drama set at tinapos ang paggawa ng pelikula. Sinabi ni Aqua kay Shia na hindi gaanong mahalaga ang pag-arte sa kanya at sinabi nito na may isang tao na sumira ng kanyang buhay at balak nito na gumanti. Inaasahan niyang matatakot ito at lalayo sa kanya ngunit sa halip nagulat siya nito nang sinabi ni Shia na tutulungan siya nito. Nagtitiwala ito sa kanya at sinabi din na hindi siya nito papabayaan. Hindi nagtagal ang unang yugto ng drama ay pinalabas at ang lahat ay pinanood ito. Naging trending ito sa social media lalo na ang madamdaming eksena na ginampanan ni Aqua. At balik sa studio si Jenny ay nagselos at tinuyan nito si Shia at sinabi na mas sikat ito kaysa sa kanya at ang pag-arte nito ay hindi maganda. Inilabas nito ang isang lumang magazine kung saan nakatampok ang kanyang sarili at inakusahan si Shia sa pagkopya nito sa kanyang estilo sa pag-arte. Sinubukan ni Jenny na patunayan na mas magaling siyang aktres at ginawa niya ito at pinaganda nito ang kanyang eksena na ikinahanga ng lahat. Tumaas ang bilang ng mga manonood ng drama at naging nangungunang trending ito sa bawat plataporma. At nang maglaon nang bumalik si Jenny sa bahay si Jenny at ang YouTuber ay bumisita para batiin siya. Ang kanilang yaya ay sinurpresa sila sa isang malaking anunsyo at nagpa siya ito na gumawa ng bagong kanta para kay Jenny. Gayunpaman hinihintay pa nila ang pag-aproba ng composer at labis ang tuwa ni Ruby na hindi na ito makapaghintay. Nagpa siya ito na makita ang composer at nagtungo ito sa kanyang studio at nagmakaawa sa kanya na mabilis tapusin ang kanta dahil determinado ito na maging isang sikat na idol. Ang composer ay na-inspire sa kanyang hilig at kinansela ang lahat para mabilis na tapusin ang kanta at nagawa niya itong matapos ng mabilis at ipinadala sa kanya. Pinakinggan ito ni Ruby at ang buong grupo ay humanga at lahat sila ay pumayag na e-record ito sa lalong madaling panahon upang mailabas agad nila ito.
At pagkatapos nito bumalik si Aqua sa bahay at nalaman na ang resulta ng DNA ay dumating na. Nagtungo ito sa kanyang silid at nagsimulang basahin ito ngunit lahat sila ay negatibo maliban lamang sa isa. Nagulat ito nang makita niya ito at nahanap na nito ang kanyang ama. At sa sumunod na araw ginawa nila ang huling yugto ng drama at nagpasya si Aqua na pumunta doon bago pa nito isagawa ang kanyang plano ng paghihiganti. Ang huling eksena ay tungkol sa kanyang kasintahan na nakahandusay sa sahig na napupuno ng dugo. Lumapit ito sa kanya upang subukan na iligtas siya ngunit humiling ito ng tawad sa pag-iwan nito sa kanya at hiniling na magpatuloy sa buhay nang wala siya. At sa mga sandaling yun naalala nito ang kanyang ina dahil sinabi nito ang kaparehong bagay bago ito mawala at pakiramdam nito na muli niyang nakita ang masakit na alaala na ito. Umiyak ito ng labis habang tinatawag siya at ang lahat ng nasa set ay labis na naantig sa kanyang pagganap at hindi makapaniwala kung gaano ito katotoo at ang hindi nila alam na totoong nasasaktan nito. At pagkatapos ng film nagtungo ito sa isang matandang aktor na gumanap sa pangunahing karakter at hiniling nito na makausap siya at pinakita sa kanya ang resulta ng DNA. At lumalabas na magkapatid sila sa ama na may iisang ama at hiniling ni Aqua sa kanya na sabihin nito kung sino ang kanilang ama. Ang aktor ay nagulat at dinala siya nito sa kanyang bahay para makapag-usap. At doon tinanong nito si Aqua kung sino ang kanyang ina ngunit tumanggi si Aqua na sabihin kung sino ito. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang kanilang ama ay isa ring aktor ngunit nabigo at namatay ito ng maraming utang at nagkaroon ng maraming relasyon at ginagamit ang mga babae para sa kasiyahan kaya kinamumuhian niya ito. Nabigla si Aqua sa kanyang narinig at umalis ng labis na bigo dahil ang kanyang plano ay nasira. At nang makauwi ito naabutan nito si Ruby na naghihintay sa kanya at dahil nag-aalala nagtanong ito kung saan ito nagpalipas ng gabi ngunit sinabi nito nasa bahay siya ng direktor. Nagtungo ito sa kanyang silid at tumingin sa litrato ng kanyang ina at inalala ang sandali na magkasama sila. Nagpasya ito na kalimutan na ang paghihiganti at nagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang huling yugto ng drama ay pinalabas kinabukasan at naging sikat na palabas at naging trending sa lahat ng dako. At pagkatapos si Ruby at ang kanyang grupo ay nagtipon sa bahay at nagplano ng isang biyahe kung saan nila i-record ang kanilang bagong kanta. Inimungkahi ni Jenny na sumama si Aqua para makapag-relax at nagustuhan nito ang ideya ngunit nagpa siya na isama si Shia. Nagselos si Jenny at sinabing sana iniimbitahan din siya ni Aqua ng ganon. At sa sumunod na umaga nagtungo sila sa airport at dumating si Shia sa tamang oras at malugod siyang sinalubong ng grupo maliban kay Jenny. Si Jenny ay nainis nang makita nito si Ruby na nagbibiro kay Shia at sa tingin nito na si Shia ay kasintahan ng kanyang kapatid habang umalis ito sa labis na inis. Sinundan siya ni Aqua at pinakalma at sinabi nito na plano niyang ibunyag ang katotohanan sa lalong madaling panahon na sila ni Shia ay walang relasyon. Masaya siyang marinig ito at bumalik sa grupo habang sumakay sila sa eroplano at naglakbay sa lungsod kung saan sila gagawa ng film. Ang direktor ay naghihintay sa kanila at bagamat pagod at gutom na sila sinabi nito na wala ng oras para magpahinga at dinala agad sila para magtrabaho. Si Aqua at Shia ay naglakad sa lungsod ng magkasama at sinabi nito sa kanya na siya at ang kanyang kapatid na babae ay ipinanganak sa lugar at dinala ito sa kanilang lumang bahay. Ipinakita niya ito sa kanya ngunit hindi nagsalita ng kahit na ano tungkol sa kanyang nakaraan. At pagkatapos nito nagtungo sila sa studio kung saan si Ruby at ang grupo ay ginagawa ang kanilang kanta. Si Jenny ay nainis nang makita nito si Shia ngunit napansin ng dalaga ang damit ni Jenny na magulo. At dahil nag-aalala sa kanyang itsura sa camera dahil isa itong idol tinulungan siya ni Shia na ayusin ito at inayos ang lahat para sa kanya. Si Jenny ay naantig sa kanyang kabaitan at nagpasalamat sa kanya habang nagsimula silang magkasundo. Nagsimula nilang e-record ang kanilang kanta at napansin ni Shia si Aqua na pinapanood si Jenny na sumayaw at napagtanto na may nararamdaman nito sa kanya. Nasaktan nito ngunit hinikayat pa rin siya nito na umamin kay Jenny gayunpaman naalala nito kung ano ang nangyari sa kanyang ina nang matuklasan ng fans na siya ay isa ng ina at nagpa siya na lumayo kay Jenny upang protektahan ito. At matapos ang kanilang recording niyaya ni Ruby si Shia na mamasyal na ikinagulat ni Shia ngunit pumayag ito. At sa kanilang daan inamin ni Ruby na umiibig ito sa isang mas matandang doktor na siyang nagbigay din ng inspirasyon para maging sikat na idol ngunit bigla itong nawala at hindi nito alam kung saan siya nagpunta. Umaasa ito na kapag sumikat ang kanilang kanta makikita niya ito at babalik ito para sa kanya. Si Shia ay naantig sa kanyang kwento pagkatapos ay dinala siya ni Ruby sa isang ospital kung saan ito dating nagtatrabaho. Nakita nila ang isang nurse na sinabi na tumigil na ito magtrabaho at biglang nawala. Nalungkot si Ruby at lumabas sa ospital habang nagtungo ito sa bundok kung saan sila dating nagkikita ng doktor at naghukay ito sa ilalim ng isang puno at natagpuan ng kahon na itinago nila upang buksan ng sabay kapag naging idol na ito. Napansin ni Shia ang tila kakaiba sa lupa habang sinundan nito ang bakas pababa sa bundok at nakita ang isang kalansay at sumigaw ito sa labis na takot.
Narinig siya ni Ruby habang nagmadali sa kanya at nagulat na makita ang katawan na suot ang damit ng doktor. Napagtanto niya na ito ang doktor at nahulog ito mula sa bundok at namatay. Labis ang lungkot nito at hindi makapaniwala na hindi na niya ito muling makikita habang umupo ito sa sahig at umiyak ng hindi napipigilan. Dumating ang mga pulis para kunin ang katawan at nagtungo si Ruby sa istasyon para ibigay ang kanyang pahayag at pagkatapos ay hinayaan siya ng mga pulis. At sa sumunod na araw nakipag-usap si Shia kay Aqua at nalaman nito nagpa siya na itong itigil ang kanyang paghihiganti. Naramdaman nito na hindi na niya kailangan ang kanyang tulong kaya mas pinili na nitong lumayo habang umalis ito nang umiiyak. Ang doktor ay talagang si Aqua ngunit muli itong isinilang at si Ruby ay dati niyang pasyente sa isang nakaraan nitong buhay bago ito mamatay at muli ulit isinilang. Alam ng dalawang magkapatid ang buong kwento at pareho nilang itinatago ang kanilang nakaraan sa isa't isa. At balik sa kasalukuyan sinundan ni Aqua si Shia at pinunasan ang kanyang luha at inamin ang kanyang tunay na nararamdaman na mahal siya nito. Lumapit ito sa kanya at marahan na hinalikan siya sa kanyang mga labi. Samantala sumama si Ruby sa kanyang team upang gumawa ng isang commercial ngunit napansin ng direktor na wala ito sa kanyang sarili dahil matamlay ito at tahimik. Sinubukan ng grupo na pasayahin siya at kinumbinsi ito na lumangoy para gamaan ang kanyang pakiramdam. Pumayag ito at sa oras na nasa tubig nagsimula nitong pagdugtungin ang bagay. Nagsimula itong maghinala na ang pagkamatay ng doktor ay hindi aksidente at napagtanto na may tao sa likod ng pagkamatay nito at paglabas ng impormasyon sa nakaraan ng kanyang ina. At sa sumunod na araw bumalik sila sa lungsod habang dinalaw ni Ruby ang puntod ng kanyang ina at nangako sa kanya na maghihiganti ito sa tunay na kriminal. Ngunit pagkatapos nitong umalis isang misteryosong figura na nakatago ang muka ang lumitaw sa libingan at tumawa at lumalabas na siya ang tunay na salarin. At nang maglaon bumalik si Ruby sa bahay at pinanood ang music video na ginawa nila kasama ang kanyang grupo. Ang YouTuber ay nagpasya na ilagay ito sa kanyang channel habang sinubukan ni Jenny na makipag-usap kay Aqua ngunit napansin na iniiwasan siya nito at nalaman nito na may relasyon na sila ni Shia na labis sa kinadurog ng kanyang puso. Napansin ng YouTuber kung gaano ito nasaktan at sinubukan na aliwin siya at kinausap nito si Aqua at hiniling na tratuhin ito ng mabuti si Jenny. Sinabi nito sa kanya na dumidistansya ito dahil sa takot at para na rin kay Jenny at dahil isa na siyang idol kapag nalaman ng fans na may relasyon siya maaari itong magdulot ng pinsala sa kanya. Naunawaan ito ng YouTuber at napagtanto na tama siya. At sa sumunod na araw inilagay nito ang music video at sa gulat ng lahat sumikat ito ng mabilis at umabot ito sa ilang milyon na views at nag-viral sa lahat ng plataporma at dahil dito si Ruby at ang grupo ay sumikat. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay napansin ng YouTuber na ang grupo ay hindi ganun kasaya katulad niya at nalaman nito na si Jenny ay nabigo sa pag-ibig dahil kay Aqua na hindi na siya kinakausap. At naguguluhan din ito sa biglang pagbabago ni Ruby at pag-uugali nito. At sa sumunod na umaga nakipagkita si Shia kay Aqua at naguguluhan din sa pagbabago ng personalidad nito. Nagtanong ito sa kanya kung bakit at nagpa siya ito na sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi nito na buong buhay niya hinahanap nito ang kanyang ama upang makapaghiganti at nalaman nito na isa itong artista ngunit ngayon ay wala na ito kaya mas pinili na lang nito na magpatuloy at magsimula ng panibago. Nagulat si Shia sa kanyang mga salita ngunit tila may kakaiba at sa oras na makauwi ito hinanap nito ang pangalan ng aktor sa online. At sa gabing yun umuwi si Aqua sa bahay at nakita ang dating manager ng kanyang ina na naghihintay sa kanya. Isiniwalat nito ang katotohanan na ang ina nila ni Ruby ay talagang kasal sa ibang lalaki na siyang responsable sa pagkamatay ni Ayla. Si Aqua ay nagulat dahil inakala nito na tapos na ang kanyang paghihiganti at handa na ito sa bagong simula ngunit ngayon ang lahat ay muling gumuguho sa harap niya. Naiyak ito at nakaramdam ng awa ang manager sa kanya at sinubukan na aliwin siya at niyakap ito at nangako na hahanapin din ito ang totoong may salarin. Ngunit si Aqua ay nagulat pa rin at hindi magawang maproseso ang mga bagay habang umupo ito ng mag-isa sa ulan at ginugulo ng mga alaala ng kanyang kabataan at sinisisi ang kanyang sarili dahil hindi nito nailigtas ang kanyang ina nang namatay ito sa harapan niya. At dahil napuno ng labis na pagkakasala inihagis nito ang kanyang kamay at nang bumalik ito sa realidad nagulat itong makita si Jenny sa harapan niya. Napagtanto nito na aksidente niya itong naitulak at mas lalong binalot siya ng pagkakasala nang makita niya itong nasa sahig. Humiling ito ng tawad sa kanya at sinubukan ipaliwanag na hindi niya ito sinasadya ngunit inakala ni Jenny na itinulak siya nito dahil ayaw nito sa kanya. Ibinigay nito ang payong upang protektahan siya mula sa ulan pagkatapos ay umalis ng umiyak at hindi maintindihan kung bakit parang mabigat ang lahat. Nang biglang itong nakatanggap ng mensahe mula sa isang kaibigan at iniimbitahan siya na magtungo sa lounge sa gabing yun. Nagpasya si Jenny na magpunta at umaasang makakalimutan kung ano ang nangyari. At nang dumating ito pinakilala siya ng kanyang kaibigan sa isang sikat na direktor habang nagsimula silang uminom ng magkakasama at inalok siya ng direktor ng isang role sa paparating nitong pelikula.
Natuwa ito at pumayag ngunit pagkatapos ay hiniling nito sa kanya na magtungo ito sa kanyang opisina para basahin ang script. Sumama ito sa pag-iisip na ito ay propesyonal ngunit lingid sa kaalaman niya ang kaibigan nito at palihim na kumuha ng larawan nila at planong ilagay ito sa internet upang magkalat ng maling tsismis. Nagulat si Jenny nang makita ang kanyang sarili na wala sa opisina ngunit sa bahay ng direktor habang nakaramdam ito ng takot ngunit nagpatuloy pa rin ito. At hindi nagtagal umalis ito sa bahay ng umiiyak at nalaman natin na ang direktor ay sinubukan na pagsamantalahan siya at pinagsisihan nito ang pagtitiwala sa kanya. Samantala si Aqua ay bumalik sa bahay na napuno ng labis na pagkabigo habang sinira nito ang lahat sa paligid at tinawagan si Shia at sinabi ng makilala niya ito ay nagbago siya. Nagpasalamat ito dahil palagi itong nasa tabi niya ngunit sinabi nito na kailangan niyang umalis para gawin ng isang mahalagang bagay at napagtanto nito na nagpasya si Aqua na tugisin ang tunay na salarin. Gumawa si Shia ng matapang na desisyon at nagpasya ito na isakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan si Aqua. Nalaman nito ang pangalan ng kriminal at lumabas upang patayin ito ngunit habang naglalakad ito patungo sa tulay na tisod ito at halos muntik ng mahulog. At sa kung saan lumitaw si Aqua at iniligtas siya sa tamang oras at nagulat ito na makita siya at nagtatanong kung paano siya nito natagpuan. Isiniwalat nito na naglagay siya ng isang tracking device sa kanyang bag para protektahan siya at nang makita nito ang kutsilyo na pagtanto nito kung ano ang plano ng dalaga at iginiit na huwag siya makialam sa problema nito pagkatapos ay naglakad papalayo. At sa sumunod na araw ang litrato ni Jenny at ng direktor ay naging viral at kumalat ang chismis na isa siyang immoral na babae habang nawala ito at walang may alam kung saan siya nagpunta. Nakonsensya si Aqua at alam nito na siya ang dahilan kung bakit ito nasasaktan. Hinanap niya ito at kalaunan ay nakita niya ito na nakaupo sa park kung saan sila nagkikita pagkatapos ng klase kung saan lubos itong nasasaktan at umiiyak. Narinig nito na ibinulong niya ang kanyang pangalan at sinabing kailangan niya ito at nang lumingon ito at nakita si Aqua nahiya ito at inakala na nag-i-imagine lamang siya. Ngunit sa kaparehong oras masaya ito na dumating ang binata at dahil dito mabilis siyang inuwi ni Aqua. At nang maglaon nag-isip ito kung paano ililigtas ang kanyang reputasyon at linisin ang kanyang pangalan sa mga tao at napagtanto nito na may isang paraan lamang. At sa sumunod na araw gumawa ito ng isang press con at isiniwalat ang katotohanan na siya at si Ruby ay mga anak ng yumaong sikat na idol na si Aylan ay kinagulat ng lahat. Ang balita ay mabilis kumalat na parang apoy at ang mga tao ay nagsimulang pag-usapan ng revelasyon at nakalimutan ng skandal na chismis ni Jenny. Ngunit nang bumalik si Aqua sa bahay nakita nito si Ruby na naghihintay sa kanya at labis ang galit nito habang sinampal siya dahil inilantad nito ang sikreto na pinaghirapang itago ng kanilang ina. Sinabi nito na sinira niya ang huling kahilingan ng kanilang ina at pagkatapos ay tuluyang umalis. Ngunit si Aqua ay may iba pang plano at nalaman natin na sinadya niyang ibulgar ito upang malaman ng kriminal na buhay pa sila at sundan sila at sa ganitong paraan may pagpapatuloy ni Aqua ang kanyang paghihiganti kung saan nagtapos ang unang yugto ng series. Maraming salamat mga idol.